As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza. Sa Isayas, Kabanatang 33, talatang 82, ganito ang nakasulat. O Panginoon, mahabag ka sa amin, kami umaasa sa iyo. Ikaw ay maging kanilang bisig tuwing umaga, aming kaligtasan sa panahon ng pagkabalisa. Kaibigan, ikaw ay nakikinig dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, at ito ang programang Rise and Reflect. Dito ay nais nating pasimulan ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong maagang pagising, pag-tune-in dito sa ating himpilan, sa inyo po na mga nagsisipaglakbay na ngayon sa inyong mga sasakyan. Maraming salamat po sa pag-tune-in dito sa ating himpilan. Ingat po kayo sa inyong paglalakbay at ganoon din po sa inyong mga nasa inyong mga tahanan. Maraming salamat sa inyong pag-tune-in dito sa ating himpilan. Pinasasalamatan din natin ang ating mga kaibigan na nasa Facebook sa iba't ibang lugar sa sanlibutan ito. Ingatan po kayo ng Panginoon sa inyo pong mga kinaroroonan at patuloy po namin kayong idinadalangin na maging mabuti ang inyong kalagayan. Ipinagpapatuloy natin ang ating pagbabasa ng Biblia dito sa Rise and Reflect. Tayo ngayon ay nasa Hebreo, Kabanatang 2, talatang 14 hanggang 18. At mula sa ang Bible Pinoy version, pakinggan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Since tao yung mga sinasabing anak niya, naging tao din si Jesus kagaya nila. Ginawa niya yon para pag namatay siya, mawawasak niya ang demonyo na may kapangyarihang pumatay. Sa ganitong paraan niya pinalaya yung mga naging alipin sa buong buhay nila dahil sa takot nilang mamatay. So, malinaw na hindi yung mga angels ang concern niya, kundi yung mga anak ni Abraham. Kaya kailangan maging kagaya siya ng ibang mga tao sa lahat ng paraan para siya ang maging high priest nila na tapat, maawain at nagsiserve sa Diyos para mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. So ngayon,
pwedeng-pwede niyang tulungan yung mga natutukso kasi siya mismo nag-suffer at tinukso. Ginawang kagaya natin. Gaano at ilang porsyento ang pagkatao ni Jesus? Sa kanyang aklat na Jesus Wars, sinabi ni Philip Jenkins ang ganito: In the early centuries of Christianity, very strong forces were pulling Christ Godward and heavenward. Maraming mga naunang Kristiyano ang nagbigay diin sa banal na likas ni Kristo, His divine nature, at the expense of His humanity. Ngunit itinuro ni Jenkins na ang tendency na ito ay sinuri ng mismong bagong tipan na malinaw na naglalarawan sa banal na Kristo bilang isang tao, 100% human. Siya ay nagutom, nalungkot, umiyak, nasaktan at namatay. Ganito rin ang sinabi ng Hebreo, Kabanatang 2, Talatang 17. Kinailangan siyang maging tulad nila, ganap na tao. 100% na tao sa lahat ng paraan. Ang aklat ng mga Hebreo, kaibigan, ay tahasang nagsalita sa puntong ito. Ang parehong Jesus na ito, na ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong representasyon ng kanyang pagkatao ay nakibahagi sa laman at dugo ng ating pagkatao, sangayon sa Hebreo, Kabanatang 1, Talatang 3, ganon din sa Kabanatang 2, Talatang 14. Si Jesus ay hindi lamang nagpakita bilang tao, siya ay ganap na tao sa lahat ng paraan, sangayon sa Talatang 17. Sa katauhan ni Hesukristo, nakatagpo tayo ng isang tunay na Diyos at tunay na tao. Ang mga talatang 14 at 17 ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag kung bakit ito kinakailangan. Nakibahagi si Jesus sa ating pagkatao upang siya ay mamatay para sa atin. Ginawa rin siyang katulad natin upang siya ay mabuhay para sa atin. Ang pagkakatawang tao o pagiging tao ay mahalaga sa gawaing ginampanan at gagampanan ni Kristo bilang ating dakilang saserdote. Kung wala ang likas na tao, si Kristo ay hindi maaring mamatay para sa atin. Dahil siya ay tunay na tao, si Jesus ay hindi lamang namatay, kundi nagdusa noong siya ay tinukso. At bilang resulta, siya ay nakatutulong sa mga tinutukso, sangayon sa Talatang 18. Kaibigan, ang pagiging tao ni Jesus ay hindi isang publicity stunt intended to get our attention. Itinuturo ng Hebreo, Kabanatang 2, Talatang 17, na ito ay isang pangangailangan. Si Jesus ay kailangang maging katulad natin upang maging ating sakripisyo o hain at punong pari. Dahil siya ay ginawang katulad natin at nagdusa para sa atin, kaya niyang palayain ang mga taong ang buong buhay ay naalipin sa kasalanan at pagkatakot sa kamatayan, sangayon sa Talatang 15. Si Jesus ay nag-iisang Diyos na tao. Kaibigan, ang gawain ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi pwedeng palitan ng sinuman. Siya lamang ang daan tungo sa ating kaligtasan. Siya ang buhay. Siya ay Diyos na tao. Kaibigan, bakit kinakailangan na si Jesus, ang ganap na Diyos, ay maging ganap na tao? Ano ang nagawa nito para sa sangkatauhan, para sa iyo at para sa akin? Para sa iyong reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Maaari ka rin mag-comment dyan sa comment section kung ikaw po ay nasa YouTube channel and Facebook page. Kaibigan, tayo ngayon ay dadako sa ating pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal,
ibinabalik namin ang pagsamba at pasasalamat sa iyo sapagkat pinahintulutan mo ang aming Panginoong Yesus na maging tao bagamat siya ang ningning ng iyong kaluwalhatian bilang Diyos. Siya ay nakibahagi sa aming pagiging tao, namuhay sa sanlibutan ito, namatay at nabuhay para sa amin. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig na iginawad sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa umagang ito, akin pong idinadalangin ang aming mga kaibigan na mayroon pong mga pasanin para po sa kanilang mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalataya. Tulungan sila, Panginoon, na maging saksi ng pagbabagong ibinigay ninyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang ang kanila pong mga mahal sa buhay ay maakay sa pagtanggap sa aming Panginoong Yesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Akin din pong idinadalangin, Panginoon, ang may mga kahilingan para po sa kagalingan ng kanilang karamdaman at ng karamdaman ng kanilang mga mahal sa buhay. Hipuin po ng inyong mapagpagaling na kamay ang mga katawang ito upang makapanumbalik po ang kanilang kasiglahan at kalusugan. Maraming salamat, Panginoon, na inyo pong diringgin ang aming panalangin sapagkat ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat muli, kaibigan, sa iyong pagsubaybay dito sa ating himpilan, AWR 89.1 FM at dito sa ating palatuntunang Rise and Reflect. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na subaybayan, sundan ang atin po mga pag-aaral, lalong-lalo na po ang Revelation of Hope tuwing alas 7 ng gabi. Napakagandang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon para po sa inyo. At mamaya sa ganap na alas 6 din ng gabi ay atin pong matutunghayan naman ang Radio Clinic kung saan ang atin pong mga dalubhasang manggagamot ay naroon upang tulungan tayong maiwasan ang pagkakasakit at kung tayo naman ay nasa banig ng karamdaman ay matulungan tayong malaman ang ating mga karamdamang ito. Maaari nyo pong ikonsulta ang inyo pong mga health concern sa atin pong mga doktor na on-air mamaya sa ganap na alas 6 ng gabi. Ano po? Kaibigan, inihahandog namin ang lahat ng ito para po sa inyong kagalingan. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala, because the Lord is always near you. Ang susunod ay may nagmamahal sa iyo. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises
is true. With every dawn I'm